naman nata totoo eh. Tingnan po ninyo kung anong nangyari sa ating bansa. Yung ekonomiya natin, humirap na ng humirap ang ating bansa. Yung presyo ng bilihin hindi na maabot ng kinikita ng karaniwang manggagawa. Nag-aaway nga sa Kongreso ngayon eh. Kasi po sa taas ng bilihin, kinakailangan mag-legislate na lang na maitaas na yung sahod. 200 pesos per day, sabi ng House of Representatives. 100 pesos, sabi naman ng Senado. Ang tagal na magdebate. In the meantime, kawawa ang mga mamamayan. Bakit hindi na lang nilagay yung 150 pesos na lang, i-legislate na yan, pansamantala man lang, makaabot-abot man lang yung kinikita. Hirap na ang Pilipino. Pagkatapos, hindi naman niya tinanggal yung mga economic managers. Nandun pa rin ang BBM. Nandun pa rin yung NEDA, pinalitan lang ang pangalan. Nandun pa rin ang, ano ba yun? Department of Finance. DOJ! Eh anong gagawin mo? Akala ko ba ang pangit ng ating ekonomiya? Akala ko ba ayusin natin ba't hindi ka maglagay ng matino? Naglagay ka pagkatas tinanggal mo pagkatas nilagay mo sa ganito. Hindi po pwede yung gano'n. Pero kaya po tayo nandito sapagkat nandito ang taong kinikilala natin ang pinakamabuti, ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Akalain mong dadalhin dito? May araw na ako. Yun po bang ating justisya sa Pilipinas ay hindi na gumagana? Is our judicial system in the Philippines no longer functioning? Is our prosecutorial system in the Philippines no longer able to function? Hindi po totoo yun. Umiiral, gumagana, umaandar ang justisya ng ating bansa. Kung nagkamali ang sinumang Pilipino, kung nagkamali halimbawa ang isang naging Pangulo, o dilitisin natin, e husgahan natin, pero sa sarili nating patakaran, sa sarili nating batas.